CIA Director, China readying for Taiwan invasion by 2027. Ito ay nilathala noong February 3, 2023. At talaga namang nangamba hindi lamang ang bansang Taiwan kundi pati na rin ang bansang United States of America dahil sa impormasyon ito. Ngayon mga utol yung impormasyon na yan, i-check natin. So chinek ko sa Google, napakarami po talagang lumabas na article tungkol dito. Kinuha ko lamang yung mismong pinakita dun sa ating featured video. Okay mga utol? Kahit i-type nyo yan, CIA Director, China, Taiwan Invasion, lalabas yan mga utol. Okay, so yan po ang isa sa mga pinili ko. So basahin lang natin CIA Director, Central Intelligence Agency. China readying for Taiwan invasion in 2027. Bakit 2027? So malamang mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. napaka-interesting nitong topic natin ngayon mga utol, at syempre ito isang malaking katanungan dahil ito yung topic natin o next featured video, World War, ang resback ni Xi Jinping sa West Philippine Sea. Syempre, babasahin din natin at pag-uusapan yung mga sinasabi ng eksperto tungkol dito. Dahil alam naman natin, hindi imposible na mangyari yan. Marami na rin mga eksperto ang nagsabing dito daw sa Indo-Pacific region magsisimula o magiging mitya ng digmaang pandaigdig. So yan ang ating topic mula kay sa yung araw. Pakisubscribe siya, pakilike na rin yung video. Syempre titingnan natin yung mga article na nasusulat as usual tungkol sa mga bagay na ito. Game na. Kapansin-pansin ang tumitinding tensyon ng Taiwan, Pilipinas, United States laban sa China. At ang laging nababalita lang ay ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa laban sa China. At gayon din nakikita natin ang mga galaw ng Taiwan at United States sa kanilang paghahanda kontra sa posibilidad ng digmaan sa South China Sea. Ngunit bihira at hindi makita masyado kung ano nga ba ang nangyayari sa loob ng Chinese military at paano hinahanda ni President Xi Jinping ang kanyang bansa at ang 2 milyong mga armies laban sa potensyal na digmaan sa South China Sea. Atin itong pag-usapan mga kaibigan. Nakakilabot Maraming mga tao ang nag-express ng kanilang mga takot na tayo raw ay mas malapit na sa mga digmaan kaysa nung mga nakarang mga taon. Dahil ngayon, ang potensyal na magsimula ang totoong digmaan dahil na rin sa sobrang paghahanda ng mga bansa. At ang pinakanakatakot ay ang paghahanda ng China patungkol dito. yan. Kapansin-pansin kasi ang galaw ng China. Ayon pa sa mga analyst ng mga Chinese, ay handang-handa na raw si Xi Jinping na makipagdigma. Dahil sa pag-upo pa lang nito ay ang priority niya na ay ang military at binabalak nito mag-colonize ng ibang mga bansa katulad ng Taiwan para madagdag sa teritoryo ng China. At kapansin-pansin, ang Chinese military ay nasa pagmamadali ayon na rin sa isang dokumentary na kinuhanan ng CNA Insider. Binanggit pa ni President Xi Jinping na dapat maghanda ang buong bansa upang harapin ang pinakamatinding bagyo na darating sa kanilang bansa. Hindi ito tumutukoy sa anumang natural calamity mga kaibigan, kundi ito ay tumutukoy sa posibilidad ng matinding giyera. Mga utol, kung napapansin nyo lang, yung mga digma, yung mga gera sa iba't ibang panig ng mundo lalong lumalala. Okay? So, para sa example, nagsimula yung Russia and Ukraine. Gets? Lumala yung tension dyan sa Israel. Nagkagera. Naghahanda ang North Korea. Naghahanda ang China. Tapos kaliwat kanan ang ginagawang joint military exercise ng iba't ibang bansa, hindi lang dito sa Pilipinas. Kung napupunan nyo, lahat halos ng bansa,
halos lahat, hindi ko sinasabing lahat, sa buong mundo ay naghahanda sa digmaan. So ano, iniisip ko yan nakakasana ba yung digmaan na yan? Hindi pa lang sinasabi o isinasa publiko. Alam na ba yan ng mga leaders ng mundo na mangyayari yan sa taong ganito? 'Di ba? Kasi ang dami ng mga eksperto nagsasabi na 2030, mga year kung kailan magsisimula itong nasabing digmaan. Pero lahat na ng clue o mga hint nagsasabi talaga na may paparating na napakalaking digmaan kung hindi man, pero malamang sa malamang digma ang pandaigdig pag nagsimula. Kasi isipin nyo mga utol, 'di ba? Lahat ng bansa naghahanda na. So anong masasabi nyo dyan? So hindi talaga imposibleng darating, no? Lahat nag-aalmahan sa bawat isa. Nag-uusap na kaliwat kanan, nagpapatibayan na ng kaalyado. Nagsisimula na talaga, actually. Hindi pa lang nagpapaputok pero nagsisimula na. Nagre-ready na ang lahat. So anong masasabi nyo mga utol? Pa-comment na lang, ituloy na muna natin Mamaya check natin yung mga article tungkol dito sa ating featured video. At sinet ni President Xi Jinping ang mga leaders ng mga militar na ang mga goal ay dapat ma-meet sa taong 2027 sa centennial celebration ng pagtatatag ng People's Republic of China. Very significant ang araw na ito, hindi lamang sa bansang China, kundi pati na rin sa militaryo ng China. Dahil tila baga, binabanggit ni President Xi Jinping na sa 2027 ay maging superpower ang military ng China. Patuloy sila At nagpapalakas bakit kaya ito ang pinaka-goal ni President Xi Jinping? Ano kaya ang kanyang tunay na layunin? Ang US Intelligence Director ng CIA o Central Intelligence Agency ng United States of America. Kanilang binanggit ang isang impormasyon na nag-leak na galing daw sa insider ng China. Ika pa dito, CIA Director, China readying for Taiwan invasion by 2027. Ito ay nilathala noong February 3, 2023. At talaga namang nangamba hindi lamang ang bansang Taiwan kundi pati na rin ang bansang United States of America dahil sa impormasyon ito. Ngayon mga utol yung impormasyon na yan, i-check natin. So chinek ko sa Google, napakarami po talagang lumabas na article tungkol dito. Kinuha ko lamang yung mismong pinakita doon sa ating featured video. Okay mga utol? Kahit i-type nyo yan, CIA Director, China, Taiwan Invasion, lalabas yan mga utol. Okay, so yan po ang isa sa mga pinili ko. So basahin lang natin CIA Director, Central Intelligence Agency. China readying for Taiwan invasion in 2027. Bakit 2027? So malamang yan yung itinakda nilang taon para fully militarized na sila o handang-handa na sila. Kumbaga sa mga panahon na to, patuloy pa sila nagpapalakas. Kasi alam naman nila na makakabangga nila ang United States of America kapag ginawa nilang sakupin o invade ang Taiwan. So basahin lang natin ng konti. Xi wants China's military ready to invade within 4 years, CIA Director William Burns said. Okay, CIA Director na mismo ang nagsabi. So hindi ito basta biro o sabi-sabi ng sinong conspiracy theorist, CIA Director. Okay? So basahin lang natin ng konti mga utol. Chinese President Xi Jinping wants to be able invade Taiwan within the next 4 years, CIA Director William Burns said Thursday. Speaking at Georgetown University, Burns said U.S. authorities knew as a matter of intelligence that Xi had ordered his country's military to be ready to invade the Democratic Island by 2027. So leaked na information ito kasi ginagawa talaga yan ng mga bansang makakapangyarihan. Okay? So hindi ito biro o hindi ito basta-basta na impormasyon. Now, that does not mean that he's decided to conduct an invasion in 2027 or any other year, but it's a reminder of the seriousness of his focus and his ambition. The CIA director said, "I wouldn't underestimate President Xi's ambitions with regard to Taiwan."
So yan, malinaw na malinaw yan. Mahaba pa mga utol, pero basahin nyo na lang. Pero anong masasabi nyo dyan? So legit na legit po yan. Na nagtatangka o magtatangka talaga silang i-invade ang Taiwan. Ngayon, sa mga pagkakataon na to, baka hindi pa. Pero hindi nga daw ibig sabihin na mangyayari. Posible mangyari. Ngunit, siyempre, dahil ngayon ay nag-uusap na ang United States at ang China, baka naman hindi mangyari. Pwedeng masolusyonan pa. So kung mauuwi sila sa isang maayos na agreement. Kasi hindi naman papayag itong United States of America. Although kung Taiwan lamang, wala talagang magagawa ang Taiwan kapag sinakop sila ng China. Pero there's United States of America and there are other nations na handang magtanggol para sa Taiwan. So yun pa rin sigurado ang kinukonsidera ng China, yung laban doon. Kaya patuloy sila nagpapalakas hanggang maging tuluyang handang-handa na sila bago nila atakihin ang Taiwan. Pwede yun. So ano masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang. Mamaya titingnan natin yung isang article kung paano mangyayari kung ano mangyayari kapag inatake ng China ang Taiwan. Okay mga utol, balik na tayo sa ating featured video. Tuloy na muna natin to. Pa-comment na lang inyong opinion. Pala pinaiigting ni President Xi Jinping ang kanyang militar dahil sa layunin nitong i-invade ang bansang Taiwan sa taong 2027. At kapansin-pansin mga kaibigan, inihahanda ng bansang China ang mga military na sa panahon ngayon mahigit 2 milyon na ang mga kasundaluhan ni President Xi Jinping. Tama. At kapansin-pansin mga kaibigan, ang pagbuo ng napakaraming mga warships ni President Xi Jinping na halos inilalagay niya lahat malapit sa teritoryo ng Taiwan. At ang isang barko pa na pinakamalakas ng China ay iniligay niya ito sa state na kasalungat ng bansang Taiwan at ipinangalan pa niya ito sa pangalan ng state na kasalungat ng Taiwan. Ayon na rin sa mga analyst, ang China raw ang may pinakamaraming warships sa panahon natin ngayon dahil 3 sa mga warships na ginagawa ng United States at China. 2 sa mga ito ay sa China at 1 lamang ang sa United States of America. Sabi, no? So ibig sabihin, Naval Force. may ratio na halos 2:1. Ang tawag sa mga military ni President Xi Jinping ay People's Liberation Army. Nire-recruit ang mga armies sa edad 18 years old pataas at sinasanay sila sa matitinding mga training na tila baga sasabak sila sa isang digmaan sa maikling panahon lamang. Ang nuclear warheads ay isa rin sa mga proyekto ni President Xi Jinping dahil siya lang ang nakagawa ng mas malakas na military equipments at warheads sa kasaysayan ng mga umupong mga leaders ng China. Grabe. Dahil naibalita noong taong 2022, mayroon ng stockpile na 350 nuclear warheads ang bansang China ngayon. At kung ito ay papasabugin at kahit na 100 lang na mga nuclear warheads ang ipapasabog sa buong Pilipinas, ay malamang sa malamang wasak ang ating buong bansa. Ganito na kalakas ang China ngayon. At seryoso si President Xi Jinping sa kanyang mga balak. Ngunit binabanggit ng mga ibang analyst, hindi raw totoo ang balibalita ng CIA. Ayan mga utol. So pwede tayong maging questionable. No? Anyway, ano nga ba ang mangyayari kung sakali na sakupin o lusubin ng China itong Taiwan? So ito po'y mga ano lang, no? Mga komento ng mga eksperto. Wayon ba? Basa dito mula sa Wayon. Okay? So ito'y mga eksperto nagsasabi, no? So mga war expert, no? Explain, what if China invades Taiwan in 2026? The 5 things war game simulation by US think tank revealed. Okay? So para nagano sila ng mga computer generated kung anong mangyayari. So binase 'yon sa mga impormasyon na o kapasidad ng mga bawat bansa. Okay? So talagang meron yung mathematical explanation o logical explanation kung ano pa man. Pero yun ay base sa lakas ng mga bansa. So ginawa yun mga utol na computer generated yung simulation. Okay? So basahin lang natin konti. Ang sabi, Taiwan has long been a point of contestation between US and China, although US asserts that it adheres to the One China policy.
So huwag na natin basahin to kung ano na lang mangyayari. O yan, ito yung number 1 mangyayari. Chinese, US, and Taiwanese military would cripple. Yun ang unang-unang mangyayari. So lahat apektado. If indeed China invades Taiwan in 2026, it would cripple the US, Chinese, and Taiwanese militaries. Since the former US House Speaker Nancy Pelosi visited the same self-acclaimed island, China has positioned itself to flaunt its military might. With the tension gripping in the South South China Sea, the Chinese invasion cannot be overruled. A report titled "The First Battle of the Next War" said the United States and Japan lose dozens of ships, hundreds of aircraft, and thousands of service members. So sobrang laki na mawawala, no? Malalagas. Such losses would damage the US global position for many years. At the same time, there will be losses on the Chinese side. About 3,200 US troops would be killed in 3 weeks of battle, while China would suffer about 10,000 troops killed and lost 155 combat aircraft and 138 major ships as per the report. Okay, base ito sa simulation na ginawa ha mga utol, pero hindi pa po ito nangyayari ha. Kumbaga, ginawa nila ng paraan para makita kung ano nga ang mangyayari kapag nagkagera. So computer generated, so and you know, alam niyo na yan. So next, eto pinaka the best, no? Will the invasion succeed? The US think tank CSIS run this war game. Ayan na nga yun, no? War game simulation. A total of 24 times. 24 na beses nilang sinubukan o tiningnan kung anong mangyayari sa invasion. Okay, mga utol ha, para malinaw. So, the simulation answers the question of whether the invasion would succeed or not. According to the report, the Chinese invasion of Taiwan would fail to succeed. So, hindi magiging successful yung invasion na yun. Ayon do sa 24 times na pag-run ng simulation. However, the report did not fall short to suggest that the war would have massive impact on all ends. So yung global yung economy magko-collapse. Malamang yan eh. Yan ang number 1 mangyayari. Ano? Taiwan economy would be in shambles without electricity and basic needs and so on. And sa sunod, think tank does not imply Taiwan invasion is inevitable. Okay, so hindi daw inevitable, no? So pwedeng masolusyonan. Okay? Taiwan must be fully armed before the war begins, unlike Ukraine war. Tama. Maghanda ang Taiwan para yun yung pinakamaganda nilang gagawin. Hindi kagaya ng Ukraine, biglaan na nangyari. So saka pa lang nasuportahan nung nangyayari na. So anong masasabi nyo dyan mga utol? Pa-comment na lang ang inyong opinion. Ituloy na muna natin to. Dahil wala naman daw silang masyadong nakikitang dahilan ni Xi Jinping para simulan ang tigmaan sa West Philippine Sea. Ngunit hindi bulag ang ating mga mata, mga kaibigan, at hindi rin bingi ang ating mga tenga na ang mga pangyayaring ito ay mangyayari sa huling kapanahunan na binabanggit din sa banal na kasulatan. Mga utol, hindi na talaga maglalayo eh. Pwedeng mangyari, pero sa totoo lang, pwede talaga masolusyonan. Kasi handa pa makipag-usap ang lahat ng partidong involved. 'Di ba? Pero hindi naglalayo, lalong-lalo na kung hindi magba-backdown itong China. At lalong-lalo na kung hindi sila tutupad sa kanilang mga binitawang salita. And lalong-lalo na kapag lalo silang magiging agresibo. Kasi tayo, pati United States of America, hindi naman tayo aatake kung hindi sila gagawa ng ganun. So anong masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang. Maraming salamat sa iyong araw. Maraming salamat sa inyo. Muli ako si Target Achilles and we have the Real South Pride Production. Ako ay nagpapasalamat sa wala sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-ingat. Keep safe. God bless. Saludo po sa inyo lahat. Maraming salamat po.